It's been a cloudy Wednesday ngayon. So masyadong maulap yung ating langit ngayon and malinsangan ng panahon. Hindi ganong kaaraw guys. So check natin kung anong gagawin natin ngayong araw na to. So ayun, nahagip na ng camera. So ito yung gagawin natin. So ito yung aking lumang solar charge controller. So hahanapan ko siya ng pwesto dito sa aking off-grid solar. So bubuhayin ko siya ulit kasi sayang no? Ayos pa naman to. So, more likely, dito ko siya ilalagay guys, no? Sa system natin. So, dual pa rin siya. Gagamitin pa rin natin yung ating manual transfer switch para sa switching niya ng 12 volts and 24 volt system. Okay? So, balitaan ko kayo mamaya. Ito na nga pala guys, no? Nailagay ko na yung solar charge controller nating luma from POMR. So, muntik ko na makalimutang mag-video guys. So, for the update. Ang nangyari ngayon guys, pinumesto ko siya sa ilalim ng 12 volt system. So sa baba niyan actually nandito pa yung 12 volts battery natin, pero inurong ko muna siya. Ngayon alam niyo naman nakalibrate na natin to, pero titingnan ko na lang muna ulit kung hindi nagulo yung calibration niya kahit matagal na siyang naka-off. So gagamit tayo ngayon ng power supply. Okay, so magsusupply ako ng 12 volts. Sige, baguhin natin to. Supplyan natin ng 12.7 volts. And okay na yan, 1 ampere. So naka-hook up na yung alligator clip dito. So ilagay na lang natin ulit yung isa. Yan, tapos i-on natin yung output. Tingnan natin kung 12.7 pa rin yung lalabas sa charge controller. Ayun, okay pa rin. 12.7. So calibrated pa rin siya. So ang POMR pala may may memory, no. So kahit matagal na siyang hindi ginagamit, naka-off, hindi siya naka-hook up sa battery, natatandaan niya. Okay, ngayong na-install na natin yung ating lumang solar charge controller. So kailangan na nating i-utilize siya sa system. Sa ngayon hindi pa siya naka-hook up guys. So kailangan nating mag-iba ng wiring. So kung ngayon guys, ang nangyayari kasi from solar panel, pasok siya ng solar charge controller ng SRNE. Then paglabas niya dito, hindi mo na siya didiretso sa battery. Pupunta siya sa manual transfer switch. May option siya whether to charge at 24 volts or the 12 volts battery. So yun ang nangyaring option sa manual transfer switch natin. But ngayon kasi dalawa na yung ating solar charge controller, ngayon siya na yung gagawin nating option or choices dito sa ating manual transfer switch. Ibig sabihin guys, may iba yung source nito and may iba rin yung pupuntahan niya dito sa left and right. So ang gagawin kong source ng manual transfer switch, ang plano is from solar panel, diretso muna siya ng manual transfer switch. Then gagawin niyang option is whether to direct the solar panel power to the SRNE solar charge controller or dun sa POMR solar charge controller. So sila na yung magiging option ngayon nitong manual transfer switch. Okay, so dito muna tayo. So ito, gumawa ko ng simpleng diagram guys. So ito nangyari sa ngayon sa ating dual off-grid setup. So from PV solar panel, dadaan siya ng MCB is circuit breaker to guys. Then pupunta siya ng solar charge controller. Then from solar charge controller pumunta sa manual transfer switch. So may option siya whether to charge the 24 volts or 12 volts, no? So, bago siya pumunta sa battery guys, dadaan muna siya ng MCB ulit. So, both sila ganun na nangyari. But, different story now kasi meron tayo ngayong bagong component. Actually, hindi siya bago. Pero bago nating ilalagay sa system, which is ito yung old na, luma nating SEC, no? Yung POMR. So, para ma-hook up sa system yan guys, kailangan tanggalin muna natin to. Ayan, dinash line ko na siya guys. Yung mga dash line, kailangan palitan natin yung wiring niya, no? So hindi na yan yung magiging ruta niya. Tapos yung solid line guys, keep yan, ibig sabihin walang pagbabago sa wiring natin. So mangyayari niyan guys, kung i-utilize natin yung luma nating solar charge controller,
is from solar panel, dadaan mo na siya ng circuit breaker. Then circuit breaker, ang mangyayari dyan guys, pupunta siya dito sa ating manual transfer switch. So yan na yung bagong wiring niya. From manual transfer switch, pupunta ngayon siya dito sa left side is pupunta sa solar charge controller ng SRNE. Then yung right side naman niya is pupunta sa solar charge controller ng POMR. And then eto, from SCC ng SRNE, pupunta muna siya doon sa MCB ng 24 volts, no? Ganun din dito. SCC ng POMR, pupunta siya ng MCB ng 12 volts battery naman. So, ganyan na magiging bagong wiring niya, guys. So, ilan yung bagong idadagdag ko? 1, 2, 3, 4, 5, no? 5. Tapos itong mga dash line, tatanggalin na siya, guys. Okay guys, ngayon nag-check tayo ng mga tira-tira nating gamit dito para ma-utilize natin sa pagre-rewire dito sa ating dual off-grid setup para may kabit na natin sa system tong POMR solar charge controller. So meron ako dito sa harap ko, nilabas ko na yung mga wiring na kailangan ko. So meron ako sa harap ko na 6 mm squared na twin core PB cable to guys, solar cable to. Ito rin yung ginagamit sa mga solar, pagkokonekta ng mga solar panel guys. So kailangan ko siya. Itong 16 mm squared na cable, yan ang kailangan natin, black and red. Then meron tayong shrinkable sleeve. So red and black din. Yung black ko konti na lang, kailangan ko ng umorder ulit, no? So kakapusin kasi to. And meron tayong Y-spade. Itong Y-spade connector is ginagamit ko sa terminal ng papunta sa SRNE solar charge controller. And ito pang isa, ito ay terminal lug na ginagamit sa circuit breaker guys. Ito ay 16 mm for 16 mm squared na wire. Pero yon, may kulang pala akong isa guys. Kailangan ko ng terminal lug na 6 mm squared. So, para yon dito sa ating solar cable. Kasi yun yung papasok sa ating MTS. Okay guys, maliwanag pa sa labas pero wala na tong i-harvest, no? 6:30 in the evening. At ito na nga, ginabi na tayo sa pag-re-rewire natin. Oh, ito na pala, no, guys, na ilagay na natin yung ating lumang solar charge controller, no? So, siya yung magcha-charge ng ating 12 volt system ngayon. And, sinunod natin yung spare diagram na pinakita ko sa inyo. So, from solar panel, no, babagsak siya ng manual transfer switch. Then, meron tayong switching between two solar charge controllers. So, itong SRNE to charge the 24 volts, POMR to charge the 12 volts battery. And, may inad pala tayo dito na DC meter. So, pinapakita nito yung voltage, current, and power from ating solar panel. So, ngayon, hindi natin matetest kasi wala na tayong power galing sa solar panel. So, bukas, itatry kong i-run yung testing yan. So, papakita ko sa inyo. And yung switching natin. No? So, hindi kasi magandang pakita ngayon yung switching niya kasi gabi na. Okay? Okay, ngayon nakabit na natin yung ating lumang solar charge controller to support yung ating 12 volt system para sa ating dual off-grid setup. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung kung paano tayo magsuswitch ng charging from 24 volts going to 12 volt system, no? So, but first, papakita ko muna sa inyo na ang nagcha-charge ngayon is yung ating 24 volts battery. So, naka 24 volts tayo dito and MPPT mode tayo, charge ng SRNE charge controller. And pagdating naman dito sa kinabit nating POMR solar charge controller is naka-work mode siya na 3.0, which means ito ay night mode guys, or walang power from solar panel. Ito ay yung naka-hook up dun sa ating 12 volts battery. So to do the switching of charging guys, ito ang ating ginamit, yung ating manual transfer switch. So step na
Pag switch is from left ng manual transfer switch, i-drag mo siya sa right. So pag dinrag natin sa right, pwede nating i-confirm sa ating solar charge controller. Ayan guys, napansin nyo, nagkaroon ng value yung solar panel dito and naka-work mode 4.0 na siya, which means ito ay MPPT mode na siya. And ito ay naka-standby na lang.